Good evening. Sanang naiipon.
Magandang gabi po mga kapatid at welcome po sa ating pong Biblical Spirituality Weekly. Nandito po tayo sa ating pong pagninilay at panalangin sa pamagitan ng salita ng Diyos. Ganon din po, makikinig po tayo sa explanation po from our Father Director, si Father Adonis Aclolo, na sa ngayon po wala po siya dito sa atin. Dito sa Pilipinas, nasa Rome po silang lahat ng mga kapatid na pari na kanyang community na New Catechumenal Way. At ngayon po tayo po ay nagwe-welcome po din sa ating mga kapatid na nasa Facebook, sa FB Live po. Meron po mga taga Laguna, meron po nasa London, meron po taga iba't ibang mga lugar. At unang-una po, gusto ko po sana magpasalamat sa lahat ng mga kapatid natin na magpa-participate po sa araw na ito, sa gabing na ito. At ganoon din po, nagpapasalamat po sa mga magpa-participate pa. So, expect po yung aking message para lahat po tayo ay magpa-participate sa ating pong Biblical Spirituality Weekly. Ang unang pong gagawin po natin ay mag-opening prayer. Ang ating pong ina-assign po sa araw na ito ay si Brother Ryan Bellarmino mula po sa parokya ng St. Ildefonso sa Makati City po. Brother Ryan po, let us start. Magandang gabi po. Sabay-sabay po nating ilagay ang ating mga sarili sa presensya ng Panginoon sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito dahil muli niyo po kami pinipon sa pamamagitan ng Zoom upang pagnilayan po ang iyong salita. Nawa Panginoon, patuloy niyo po kami ingatan bilang mga Bible Apostles. Naway bigyan po kami ng mabuting kalusugan, lalo na po si Father Adonis at si Sister Laces at lahat pa po naming mga kasamahan sa bawat parokya po. Nawa Panginoon, sa gabing ito, ipagkaloob niyo po sa amin ang banal na Espiritu na siya pong magsasalita sa amin ngayon, buksan ng aming puso at isipan upang ang aming mapagnilayan ay aming may sa buhay at may bahagi po sa iba. Naway maging mabuti kaming binhi upang ang aming mga gawain ay magbunga. Maraming salamat po, Panginoon. Ang lahat po ng ito ay hinihiling namin sa pamamagitan ng intersesyon ng Mahal na Birhen Maria. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po, Brother Ryan. At tayo po ngayon ay tawagan natin ang tulong ng ating Panginoon, ang banal na Espiritu Santo. Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas ng mahina
sigla at lakas na mahina. Pag-asa ka namin lahat. Halina, Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas na mahina. Pag-asa ka namin lahat. Pag-asa ka namin lahat. Pag-asa ka namin lahat. Iyon pong ating papakinggan ang Ebanghelyo ng ika-11 linggo sa karaniwang panahon na babasahin po sa atin ng ating pong kapatid si Sister Desi Diago mula sa Our Lady of Fatima Parish po. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Puri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang naghahasik ng binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos niyon, magpapatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Tutubo at lalago ang binhi nang hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupang siyang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna sa kauhay na pagkatapos ay mahihitik sa mga butil. Pagkahinog ng mga butil, agad itong ipagagapas sapagkat dapat nang anihin. Sa ano natin iahambing ang paghahari ng Diyos? Sabi pa ni Jesus, anong talinghaga ang gagamitin natin upang ilarawan ito? Tulad ito ng butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Kapag natanim na at lumago, ito'y nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Nagkakasanga ito ng malalabay, anupat ang mga ibon ay nakapamumugad sa mga sanga nito. Ang salita'y ipinangaral ni Jesus sa kanila sa pamamagitan ng maraming talinghagang tulad nito. Ayon sa makakaya ng kanilang pangunawa, hindi siya nangaral sa kanila nang hindi gumagamit ng talinghaga. Ngunit ipinaliwanag niya ng sarilinan sa kanyang mga alagad ang lahat ng bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maraming salamat po, Sister Tessie. At ngayon po tayo ay magnilay sa loob ng katahimikan ang ating pong binasa na Ebanghelyo sa pamagitan ng isang aawitin. Bawat huni ng ibon sa
pagmamahal. Panginoon, ikaw ang kasimulan ng buhay, puso'y dalisay, kailan pa man. Ipahintulot mo ako'y mapahandusay, sa sumasa ipayong kaginhawa. Paghahanap katuwiran, nilusaw mo sa simbuyon, karilagan ng pagmamahal. Panginoon, ikaw ang kasimulan ng buhay, puso'y dalisay, kailan pa man. Ipahintulot mo ako'y mapahandusay, sa sumasa ipayong kaginhawa. Dalangin pa sana'y mapagtanto kong tunay, kaganapan ng buhay ko'y ikaw lamang. At ngayon, mga kapatid, tayo po ay makikinig po sa ating pong minamahal na Director ng Biblical Apostolate na inihanda yung kanyang pong pagbabahagi at hindi po tayo iniwan kahit wala po dito sa ating Zoom meeting. Inihanda niya yung kanyang explanation ng ating pong gospel. Bible Apostles, Biblical Apostolate Coordinators, sa lahat ng mga nakikiisa sa atin dito sa pagninilay ng salita ng Diyos, dito sa ating Biblical Spirituality Weekly, kung saan pinagninilayan natin ang mabuting balita na ating mapakikinggan sa darating na araw ng linggo. No? Ngayon po ay pagninilayan natin ang Ebanghelyo ni San Marcos, no? Sa ika-4 na kapitulo at sa mga bersikulo mula sa 26 at 34, no? Mark 4 verses 26 to 34, no? Ang ating ebanghelyo para sa 11th Sunday in Ordinary Time, Year B, no? Ito pong pagninilay na gagawin ko ngayon ay pre-recorded, no? Dahil po sa mga araw na ito, kami po kasama ng aking mga kapatid na pari na nahubog sa aming seminaryo, Redemptoris Mater Archdiocesan Missionary Seminary of Manila, ay narito po sa Italia, no? At kami ay dadalo sa isang gathering, ang tawag ay convivence, no? Convivence literally to live together, no? Ito po ay retreat, no? Kung saan kami magninilay, makikinig ng salita ng Diyos upang sumalok din kami ng lakas, no? Para pag babalik namin ay makapagbigay uli ng buhay doon sa kawan, no, na ipinagkatiwala sa amin, no? Kami po ay nangangailangan din ng pagsalok ng mga salita ng Diyos para may maibigay, no? Sabi nga ni St. Thomas Aquinas, you cannot give what you do not have, no? Kaya hindi lang puro po kami pagbibigay, kailangan din kaming tumanggap, no? At ito po yung mga panahon na kami ay tatanggap, no, hanggang po sa susunod na linggo, no? Kaya ngayon po ay pre-recorded, no? Ibig sabihin ay ginawa ko na itong video na ito, no, bago
pa kami pumunta sa Italia, no? Ngayon po ang ating ebanghelyo ngayon ay tungkol sa mga talinghaga, no? Sa ebanghelyo ni San Marcos, no? At ang talinghagang ito ay tungkol sa kaharian ng Diyos, no? Kaharian ng Diyos, no? Kung ating iisipin ang kaharian, no, sa konsepto ng tao, ang kaharian palaging malaki, makapangyarihan, no? Yung hari palaging maringal, no? Kilala, no? At parang ang kaharian ay isang teritoryo, no? Isang lugar, no, na nasasakupan. Ito yung konsepto ng tao ng kaharian, no? Pero malinaw sa mga ebanghelyo, kahit narito sa ebanghelyo ni San Marcos, ang kaharian ng Diyos ay kakaiba, no, sa kaharian na iniisip ng tao. Kaya nga makikita natin ang kaharian ng Diyos sa mga ebanghelyo ay hindi naman malaki, hindi naman kilala. Halimbawa sa ebanghelyo ni San Mateo, parang araw siyang maliit, no, na maliit na porsyento o maliit na natakal ng libadura na inihahalo sa masa at nawawala, hindi nakikita, pero nagpapaalsa ng masa, no? At marami pang mga ibang talinghaga tungkol sa kaharian, at isa nga sa mga talinghaga, ilan sa mga talinghaga ay itong ebanghelyo natin ngayon, no? Kaya nga sinabi rito sa mga unang bersikulo, sa verse 26 dito, sinabi ni Jesus, ang kaharian ng Diyos ay matutulad sa isang taong naghasik ng binhi sa kanyang bukid. Natulog siya noong gabi at bumangon noong araw. Samantala ang binhi ay tumutubo at lumalago, ngunit hindi alam na naghasik kung paano. Ang lupa ang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna ang lumilitaw sa kaang tangkay, pagkatapos nahihitik ito sa butil. Kapag hinog na ang mga butil, agad niya itong ipagagapa sapagkat panahon na para ito ay anihin. Ito po ay talinghaga ng ating Panginoong Jesucristo, no? Tatandaan po natin, ang mga talinghaga ni Jesucristo ay kung ano yung namamasdan niya sa kanyang kapaligiran, no? Ang ibig sabihin ng talinghaga ay may ibinibigay na mensahe si Jesucristo, at para maunawaan ng mga tao, no, ay kailangan niyang gumamit, no, ng mga larawan, ng mga imahe, no, na nakikita rin ng mga tao, no? Kaya nga lahat ng talinghaga ay dahil mahal ng Diyos ang tao, na may gusto siyang ipahayag na mauunawaan ng tao, no? Kaya nga dito inihalin tulad ni Jesucristo ang kaharian ng Diyos sa pagtatanim, no? Actually sa mga magbubukid, palaging tatlo ang proseso, no? 3 stages, no? Magtatanim, maghahasik ng binhi, no? Pangalawa ay yung pagtubo ng binhi, at pangatlo ay yung pag-aani, no, yung time of harvest, no? At ito yung sa talinghaga na ito na binanggit ng ating Panginoong Jesucristo, no? No, itinanim, at yung naghasik ang nagtanim, nung pumasok na sa ilalim ng lupa yung binhi, wala na siyang kaalam-alam. Hindi niya na alam kung anong kapangyarihan meron ang lupa, no, at paano papausbongin ito, pero naniniwala siya, no? Isang araw ay uusbong ito. Kaya nga parang iniligay niya sa kamay ng lupa yung kanyang binhing kanyang itinanim, at isang araw ay uusbong ito, at makikita lamang yun, no, yung efficiency, pwede nating sabihin, no, yung paraan ng pagtatanim, kung ito ba ay naging mabuti sa araw na ng pag-ani. Makikita ito, no? Kaya nga ito ay sinabi ni Jesucristo unang-una dahil katulad nung sinasabi natin kanina, ang paghahari ng Diyos ay hindi naman nagsisimulang malaki agad, makapangyarihan agad, kilala agad, no? Dito nga sa talinghagang ito, iniyasik at natago na ibaon doon sa ilalim ng lupa, sa kadiliman ng ilalim ng lupa, no? At nanatili siya roon. So ibig sabihin, yung kaharian ng Diyos ay nangyayari na pero hindi pa nakikita. Nagsisimula sa maliit, tago, no, hanggang ito ay umusbong, lumaki, at malalaman yung bunga ng kaharian ng Diyos na ibininhi sa pamamagitan ng pag-aani, no? Yung mga bunga na mayroon, no? At makikita natin actually itong kaharian ng Diyos, ang may dala nito ay si Jesucristo. Kaya nga kung sabihin natin siya yung binhing inihagi sa lupa, siya rin yung binhing pumasok sa ilalim ng lupa. Pero siya rin yung binhi na umusbong,
mula sa lupa at pupunta na sa anihan, no? Makikita natin ito na nung si Jesucristo ay nagkatawang tao, siya ay bumaba sa lupa, no? Sabi nga ni San Pablo doon sa Philippians chapter 2, alam natin ito, yung hymn to the kenosis, si Jesucristo ay Diyos. Andun siya sa langit pero iniwan niya yung kanyang pagka-Diyos at siya'y naging tao. Sabi naman sa Ebanghelyo ni San Juan, chapter 1, verse 14, the word of God was made flesh, no? Naging laman at nandito sa lupa. Pero katulad nitong binhi, hindi lang siya nakaapak sa lupa. Isang araw, si Jesucristo ay ipinako sa krus, namatay dahil sa kasalanan ng sangkatauhan, dahil sa kasalanan natin, kaya siya ay pumasok sa ilalim ng lupa, no? Pwede natin sabihin inilibing, no? Inilibing. Para sa maraming tao, yung kamatayan ni Jesucristo ay pagwawakas na, tapos na. May kapangyarihan pa ba doon sa ilalim ng lupa, no, para magbigay ng buhay? At ito yung ebanghelyo natin ngayon. Ang katotohanan, nung pumasok yung binhi sa ilalim ng lupa, no, doon nga gumalaw yung kapangyarihan. Doon gumalaw yung kapangyarihan at doon umusbong at lumabas muli itong binhi sa ilalim ng lupa na nagkaroon na ng tangkay, ng sanga, ng mga dahon hanggang magkaroon ng bunga. At ito yung pinag-uusapan natin ay yung muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Ito yung paghahari niya. At pwede rin natin itong ikumpara sa maliliit na pagsisimula ng paghahari ng Diyos. No? Halimbawa, para maghari ang Diyos, kailangan ipadala si Anghel Gabriel kay Maria. No? At kailangan niyang ipahayag, no, itong mabuting balita na si Maria ay kinalulugdan, no, at pinili siya para maging ina ng tagapagligtas ni Jesus para magsimula yung paghahari ng Diyos. At paano nagsimula yung paghahari ng Diyos? Sa isang maliit na pag-oo ni Maria, pag-ayon sa kalooban ng Diyos. Thy will be done. Ito lang yung sinabi ni Maria, maliit lang ang simula at nagsimula ng ipaglihis sa Jesucristo. Kaya pwede natin sabihin, ang paghahari ng Diyos sa buhay ng tao, sa ating buhay, ay hindi naman agad malaki na merong malaking milagro na mangyayari sa ating buhay at suddenly, agad-agad tayo ay may pananampalataya na, matibay na ang ating pananampalataya. O kaya naman may malaking event, no, pangyayari sa simbahan, kapistahan at masyado tayong na-touch, no, kaya naghari ang Diyos sa atin, no. Pwede rin yun siguro, pero ang sinasabi ng kasulatan, maliit at tago, no? Tago, no? Katulad ni Maria, actually siya lang ang Diyos, si Anghel Gabriel ang nakakaalam, nagsimula na ang paghahari ng Diyos nung sumagot siya ng oo. At pwede nating sabihin, minsan talaga pwede magsimula ang paghahari ng Diyos, no, sa maliit nating pag-ayon, na parang bigyan natin ng permiso ang Diyos na pumasok sa ating buhay. Maghari siya, no? Of course, minsan parang nakatago, parang hindi pa nakikita ng tao, no? Dahil nagsisimula pa lang, no? Minsan nga tayo rin sa ating mga sarili, minsan sinasabi natin, ang tagal-tagal ko na sa simbahan, tagal na ako sa biblical apostolate, sa community, marami ng celebration of the word, mga misa, sakramento, pero bakit ganito pa rin ako, parang wala pa rin akong bunga? Minsan tayo na rin yung naiinip, na bakit parang wala pa rin yung paghahari ng Diyos? At ito nga yung talinghaga natin. Ibig sabihin, itinanim, pumasok sa ilalim ng lupa, at dahan-dahan umuusbong, nagkakaroon ng ugat, nagkakaroon ng tangkay, ng katawan, ng mga sanga, ng mga dahon, at sa huli pa lang yung bunga. Ang ibig sabihin, dito yung sinasabi na Jesucristo, sa paghahari ng Diyos, kailangan din natin ng pagtsatsaga at pasensya. No? Unang-una, pasensya sa ating mga sarili. Hindi natin kailangan maghanap agad ng bunga sa ating sarili, sa ating buhay, kahit pa nga sa ating mga ginagawa, no? Sa mga maraming programa sa simbahan din, halimbawa kahit sa atin sa Biblical Apostolate, no? Minsan nagpapahayag tayo para tayong yung naghahasik ng kaharian ng Diyos. Nagtatapon tayo ng mga binhi kasi ang salita ng Diyos ay binhi, no? No, 'di ba? Meron nga yung talinghaga ng mga hasik, no? At yung salita ng Diyos ay inihalin tulad doon sa mga butong inihahasik. At tayong Biblical Apostolate o lahat ng nasa evangelization, lahat ng nagbibigay ng buhay para magpahayag ng salita ng Diyos, katulad nito, naghahasik,
Binigay natin yung mga salita, ginawa natin yung dapat gawin. Nagbigay tayo ng biblical formation, monthly, annual retreat, recollections, nagkakaroon tayong Bible sharing sa parokya, Bible study. Ang sikreto para maunawaan natin yung ginagawa natin at hindi tayo mawala ng loob o ma-discourage ay itong ebanghelyong ito. Hinihasik natin pero hindi tayo yung magsasabi kung kailan uusbong at kung kailan mamumunga. At mahalaga ito mga kapatid. Ang mahalaga, ginawa natin yung bahagi natin. Inihasik natin, katulad na itong magsasaka, inihasik niya at pinagkatiwala niya na ron sa lupa at sa kalikasan kung ano ang mangyayari. At dito matutulungan tayo para hindi ma-discourage. Kasi minsan nagbigay tayo ng biblical formation, o kaya naman gumawa tayong maraming activities sa parokya, 1 taon, 2 taon, 3 taon. At marami sa atin pinanghihinaan na pagod na ako, parang walang bunga. Parang wala namang nagiging membro ang Biblical Apostolate, parang wala namang nangyayari sa parokya. Katulad pinag-uusapan natin sa kanina, para sa ating mga sarili rin, parang wala rin nangyayari. Ihinto na ba natin? Hindi. Hindi. Ang mahalaga rito, ginawa natin ito dahil gusto nating sundin yung kalooban ng Diyos. At bahala na yung Diyos kung kailan niya bibigyan ng ugat, kung kailan niya papalitawin yung katawan, yung tangkay, kailan niya papalabasin yung mga sanga, yung mga dahon, at kung kailan niya papamungahin itong ating mga ginagawa. Kaya nga sinasabi rito, katulad ng magsasaka, hindi niya kailangang magmadali. Isang araw darating din yung bunga. Hindi natin alam kung kailan. Actually, para sa akin, hindi naman mahalaga yun. Kasi minsan, ang konsolasyon ng tao ay makita yung bunga ng ginawa niya. Maaring dito sa mundo, hindi na natin makita ito. Maaring hindi na natin mamasdan, hindi na natin matunghayan, hindi natin masaksihan. Pero isang araw, maaring dito sa mundo, nandito pa tayo, o maaring kasama na tayo ng Diyos, saka natin makikita yung bunga ng ating mga ginawa. Hindi kailangan magmadali, hindi kailangan pilitin yung bunga. Dahil yung bungang pinilit ay hindi matamis. Kaya nga minsan, masyadong conscious ang mga tao sa iba't ibang aspeto ng buhay, kahit pa nga sa simbahan, may mga program, merong input, merong output, merong result. Hindi naman siguro masama yun. Pero bandang huli, tayo ba ang magsasabi kung kailan mamumunga at kung anong klase yung bunga? Sinasabi na itong talinghaga, malinaw para sa atin, bahala na ang Diyos dun. Mahalaga, gawin natin dapat gawin, ihasik yung salita, ihasik yung paghahari ng Diyos. Kaya nga huwag kayong mawala ng loob, mga minamahal na kapatid. Minsan, halimbawa, yung mga magulang, sabi nila sa mga anak nila, paulit-ulit naman namin silang sinasabihan, pinapahiging yung salita ng Diyos. Minsan, yung mga naririnig namin sa simbahan, mga katikesi, sinasabi namin sa kanila, pero parang walang nangyayari. Hindi natin pwedeng sabihin yun. Hindi natin kasi alam kung ano ang nangyayari ron sa loob o sa kalooban ng mga tao. Kung ano ang ginagawa ng Diyos sa kalooban nila. Naunawaan natin ito. Kaya nga, gawin natin dapat gawin. Mga programa, mga biblical apostolate activities, gawin natin yung dapat gawin. At kung ano yung gagawin ng Diyos doon sa mga nahasik na binhi sa pamamagitan natin sa kalooban ng tao, sa buhay ng tao, siya lang ang nakakaalam. At ito ay mahalaga. At isa pang mahalaga rito ay yung nung inihagis niya na yung binhi, gabi na, kadiliman. Ibig sabihin, yung binhi pumasok sa ilalim ng lupa at sumapit yung gabi. Mahalaga itong sinabi rito, na minsan talaga sa paghihintay natin, may mga gabing dumarating. Ibig sabihin, minsan dadaan tayo sa kadiliman. Yung kadiliman, ito yung ibig sabihin, isang kalagayan na wala tayong makita, wala tayong maunawaan. Ito nga yung pinag-uusapan natin kanina. Minsan nawawala na ng loob, parang gabi. Pero sabi rito, hayaan mo lang. Hayaan mo lang. Dahil alam ng Diyos yung gagawin niya. Meron ngang salmo, sinabi sa salmo na actually ang Diyos ay ibinibigay yung tinapay o yung pangangailangan ng tao kahit siya pa ay natutulog. Kahit siya pa ay natutulog sa panahon ng kapahingahan. Pero ang pagtulog,
katulad nga yung sinasabi natin, ay ano rin ito, simbolismo ito sa kasulatan ng kamatayan. Kaya nga, iniugnay natin itong talinghagang ito sa sinasabi ni Jesucristo sa kanyang kamatayan din. Si Jesucristo ay pumasok din sa dilim ng libingan, sa gabi ng kanyang buhay. No? Pumasok din doon. No? Pero hindi siya nanatili roon. At lumabas siya, muling nabuhay. Kaya nga sinabi rito sa talinghaga natin, totoo may gabi, pero nag-umaga rin. No? Nag-umaga rin. Totoo yung binhi pumasok sa ilalim ng lupa, madilim, no? Parang mamamatay, parang mabubulok. Pero hindi siya nabulok. Actually, yung ilalim nga ng lupa na dapat kabulukan ng binhi, hindi, doon pa umusbong yung buhay. At ito yung nangyari sa ating Panginoon Jesucristo. Ito rin yung nangyayari sa atin, no? Nangyayari sa atin, no? Minsan akala natin gabi na, no? Lalo na may mga problema, suliranin, mga pagsubok sa buhay, parang wala nang liwanag. Dito na lang ba ako? Mabubulok na lang ba ako rito? Mananatili na lang ba ako rito? Kaya nga itong talinghagang ito, may pangako hindi. Maaring diyan sa akala mong mabubulok ka, sa akala mong mamamatay ka na diyan, mananatili ka na diyan, maaring diyan nga magsimula yung buhay. At ayun naman talaga ang gusto ng Diyos sa atin. Na gusto niyang simulan yung buhay doon sa akala nating wala nang uusbong na buhay. Minsan pa nga doon sa mga sitwasyon ng tao, sa sitwasyon natin na kinakatakutan, no, parang wala nang pag-asa, minsan doon pa na mas nagiging makapangyarihan ng Panginoon. Bakit kaya ginagawa ng Panginoon yun? No? Sabi nga ni San Pablo, kung kailan ako mahina, doon nagiging malakas ang Panginoon. At totoo, minsan kailangan natin dumaan sa gabi ng ating buhay, wala tayong makita, walang maunawaan, walang kakayanan para ipakita ang lakas ng Diyos. At kung ano man yung umusbong doon, ano man yung mamunga doon sa buhay natin, hindi natin aangkinin. Hindi rin natin luluwalhatiin yung ating mga sarili. Dahil isa lang ang may kapangyarihan na magpausbong ng buhay mula ron sa ilalim. O, pwede natin sabihin sa libingan ng kamatayan, ito ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, ito yung nagbibigay sa atin ng pag-asa. Huwag panghinaan, huwag mawala ng loob. Gawin natin yung dapat nating gawin. No? Kung tayo ay tinawag ng Diyos maging instrumento na ihasik yung kanyang mga salita, no, kahit sa loob ng bahay, sa mga anak, sa mga apo, gawin natin. Dahil hindi natin alam kung anong gagawin ng Diyos doon sa mga taong nakarinig nito sa atin. No? Kapag binasa natin yung pag-aani, yung pag-aani, of course, sa lumang tipan, for example, sa aklat ni Joel, ito yung paghuhukom, no? Sa darating na panahon. So actually, sa mga talinghaga rin ng ating Panginoon, no? Sa Ebanghelyo ni San Mateo, yung pag-aani, ito rin ay yung araw ng paghuhukom, no? Araw ng paghuhukom. Pero, of course, yung pag-aani, ang hinahanap sa pag-aani ay yung bunga. May bunga ba o wala, no? At ito yung bunga ng halaman, doon ibabase yung paghuhukom, doon ibabata yung paghuhukom, no? Kung walang bunga o merong bunga, no? At alam naman natin na ang bunga, no, palagi ang bunga sa bagong tipan, ito yung bunga ng Espiritu Santo. Alam natin yan pag binasa natin sa Galatians chapter 5, no? Basahin ninyo, makikita natin doon yung bunga ng Espiritu Santo. No? Kaya nga, pinag-uusapan natin kanina, kung nakarinig tayo ng salita o may nagpahayag sa atin ng mabuting balita, no, sa simbahan, nakapakinig tayo ng salita, nahasikan tayo, no? Makikita ito isang araw, no, dahan-dahan yung bunga, no, kababaang loob, kapayapaan, no, pagiging banayad, pagiging mabait, no, self-control, no, yung kaya nating lampasan yung tawag ng ating mga sarili dahil sa pag-ibig, at marami itong bunga na ito. No? At itong mga bunga na ito, doon daw tayo huhukumin. No? Pero ang pinakamahalagang bunga sa lahat ay yung bunga ng pag-ibig. No? Sabi nga ni St. John of the Cross, sabi ni St. John of the Cross, when everything is already done, ibig sabihin pag humarap na tayo sa judgment ng Diyos, we will only be judged by one word. We will only be judged by love. No? Ibig sabihin, ang Diyos ay pag-ibig, huhusgahan niya tayo, susukatin niya tayo doon sa pag-ibig na nasa atin din. Kaya nga ito yung kalikasan ng tao, yung tumanggap ng pag-ibig,
at umibig. At ano ba yung kahulugan ng pag-ibig? Hindi ito damdamin na nawawala o nananatili. Ang totoong kahulugan ng pag-ibig ay yung lumalabas ang tao sa kanyang sarili. Mas madaling sabihin na mamatay yung tao sa kanyang sarili para ibigay yung buhay niya sa kanyang minamahal. No, at ito mga kapatid, yung talinghaga, no? May naihasik ba sa atin at sa kalooban natin ay may umuusbong, nagsasanga, nagkakaroon ng dahon, nagbubungang pag-ibig. At makikita ito, no, kung tayo ay nakapagbibigay ng pag-ibig doon sa mga tao na nasa paligid natin. Sabi nga ni St. John of the Cross, every one of us and everything will be judged by love. No? Okay, pagkatapos na itong unang talinghaga, nagbigay pa si Jesucristo rito ng pangalawang talinghaga. No? At ito'y patungkol pa rin sa paghahari ng Diyos. No? At ito yung talinghaga ng butil ng mustasa. Sabi rito, saan pa natin maihahambing ang kaharian ng Diyos? Anong talinghaga ang gagamitin natin upang mailarawan ito? Tanong ni Jesus. Ang katulad nito ay butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Ayun na naman, no? Nagsimula na naman ang Panginoon sa maliit, no? Maliit, no? Parang insignificant, hindi kilala, walang nakakakita halos, no? Katulad ng sinasabi natin. Ito talaga yung katangian ng kaharian ng Diyos, no? Napakaliit. Hindi makikita ng mata ng daigdig. Pero nakikita nung merong mata ng pananampalataya. Dalawang uri ng mata. Mata ng daigdig, palaging hinahanap ay yung malalaki, makapangyarihan, tanyag. Yung mata ng pananampalataya, nakikita niya yung Diyos sa maliliit na pagsisimula. Kaya nga, no, wag tayong mawala ng pag-asa. Katulad ng sinasabi ko kanina, minsan maliit lang yung grupo natin, isang Bible apostle lang sa isang parokya, 2, 3. Hindi tayo katulad ng ibang organisasyon na napakarami. O kaya yung mga komunidad natin ay maliliit, no? Hindi tayo kilala, hindi tayo nababalita. Hindi naman mahalaga yun. Sinasabi na itong mabuting balita, nagsisimula sa maliit ang kaharian ng Diyos. Kaya nga, hindi dapat maging sukatan yung bilang ng nag-a-attend, ng dumadalo, kahit yung bilang ng gumagawa. Hindi ito dapat sukatan. Ang sukatan dito ay maliit yung ginagawa, maliit yung pagsisimula, pero may pag-ibig. Pero may pag-ibig. Hindi natin kailangan gumawa ng napakaraming mga dakilang bagay, tapos picturean, i-video, ilagay sa social media para umani ng napakaraming likes, no, mga hinlalaking nakataas o mga komentong magaganda. Hindi naman ito kailangan. Ang kailangan lang yung ginawa ba natin ay merong pag-ibig. Kaya nga minsan, no, simple lang eh. Minsan yung isang ina, gumagawa lang siya sa bahay, naghuhugas ng pinggan, nag-aalaga ng mga anak, no, nagluluto, maliliit na gawain, pangkaraniwang gawain. Pero kapag ginawa niya ng may pag-ibig, nandun yung paghahari ng Diyos. No? Sabi nga ni Mother Teresa of Calcutta, no, we are not called, all of us, many of us are not called to do great things. Hindi naman lahat tayo ay tinawagan na gumawa ng mga dakilang bagay. Sabi nga ni Mother Teresa, karamihan sa atin ay tinatawag na gumawa ng mga ordinary things, pangkaraniwang bagay. Ngunit kapag nilagyan natin ng pag-ibig itong mga pangkaraniwang ginagawa natin, nagiging hindi pangkaraniwan ito. They become extraordinary. Ito nga yung pinag-uusapan natin kanina. Ito yung paghahari ng Diyos, no? Sa simpleng ginagawa natin, no? Sa pakikinig ng salita ng Diyos, pagbabahagi ng salita ng Diyos, no? Minsan hindi tayo kilala. Nakatago tayo sa lupa. Hindi makita, parang butil ng mustasa, napakaliit, insignificant. Na magugulat pa nga yung mga tao, sino ka ba? But at the end, it doesn't matter. No? Hindi naman mahalaga yon. Ang mahalaga, alam natin na dito nagsisimula yung paghahari ng Diyos. No? Kaya sabi rito ng ating Panginoong Jesucristo, yung butil ng mustasa siya yung pinakamaliit, ngunit kapag itinanim, ito'y lumalago at nagiging pinakamalaki sa lahat ng tanim. Ito'y nagkakasanga ng mayabong, kaya't ang mga ibon ay nakakapamugad sa lilim nito. Pag titingnan natin yung mga mustasa, kasi puno ng gulay ito. No? Yung buto niya, bini niya pinakamaliit. Ito yung proverbial symbolism nito sa kasulatan. No? Pero sabi ng mga nag-aral, no, kapag lumaki ito talaga at tumubo, maabot ito 9 to 12 feet. Siya yung pinakamalaki.
at pinakamayabong kung ikukumpara sa mga ibang halamang gulay, no? At yung mga ibon sa himpapawid na naglalakbay pwedeng makapamahinga sa kanyang mga sanga, no? Kaya nga ito yun na naman yung sikreto. Paano siya lumago? Kailangan muna niyang ibaon sa lupa. Kailangan munang yung buto kasi kailangan may balat yan na matigas yung shell. Kailangan munang mawasak yung shell at lumabas siya sa shell. Doon ibigay yung buhay niya sa lupa, no, at unti-unting mag-uugat, unti-unting yayabong. At ito na naman, katulad ng sinasabi natin kanina, ito si Jesucristo. Kapag binasa natin yung John chapter 12, yung talinghaga na Jesucristo ron ay malinaw rin. Sabi niya, unless the grain of wheat falls to the ground and dies, it will remain a single grain. But if it falls to the ground and dies, at namatay, doon lang siya magbubunga kapag lumabas siya sa kanyang sarili. Ito naman talaga yung ginawa ni Jesucristo sa krus. Katulad nung shell, no, ng buto, nawasak siya. Yung katawan niya ay nawasak, wasak-wasak sa krus dahil ibinigay niya yung kanyang buhay. Pumasok siya sa ilalim ng lupa, no, para ibigay yung buhay, yung kapatawaran at kaligtasan nating lahat. No? At pwede rin natin sabihin ito sa ating mga sarili. No? Minsan para tayo itong butil ng mustasa, nakakulong sa shell, no, na matigas na shell, ayaw lumabas sa sarili, ayaw ibigay yung buhay. Sa akin lang yung buhay ko. Sa akin lang yung oras ko, sa akin lang yung talento ko, sa akin lang yung kayamanan. Pwede naman, pero katulad ng sinabi sa Ebanghelyo ni San Juan, pero mananatili ka nag-iisa. At hindi ka makakapagbigay ng buhay, ibig sabihin walang bunga. Ito yung inaasahan sa pag-aani. May bunga ba? Paano magkakaroon ng bunga? Kailangan lumabas sa shell ang tao. Minsan kasi para tayong mga pagong, no? Masaya na tayo doon sa loob ng ating shell. Kapag may lumalapit na mga ibang tao na nais maging bahagi ng buhay natin, ayaw natin lumabas. Na para bang ang tawag diyan ngayon, no, yung comfort zone, no? Dito lang ako, maligaya akong mag-isa. No? Sabi nga Feeling nila ko ba meron yun? napakapanganib, no? Ito yung galing sa studies, no, yung tinatawag na single culture. Single culture, ito yung henerasyon, no, na patanda na ng patanda, ayaw mamili ng bokasyon sa buhay, no? Mag-aasawa ba, magpapare, magmamadre, ibibigay yung sarili sa misyon, no? Single culture. Bakit daw? No, kasi para daw sa maraming tao, yung ibang tao ay aagaw lang ng buhay nila. No, kaya nga, bakit ako magtatrabaho para pakainin yung hindi ko kaano-ano? Ito yung katuwiran nila. Mananatili na lang akong mag-isa. Pero bandang huli, ito yung pinakamalungkot na buhay. No? Meron nga akong kilala, no, nalibot niya na yung buong mundo. Napakagandang babae, may kondo, 3 yung trabaho, no? May mga boyfriend na may mga relasyon siyang pinagdaanan. Sabi niya sa akin, ba't malungkot pa rin ako, father? Ito yung punto. No? Unang-una, kailangan mong magdesisyon na may pagbibigyan ka ng sarili mo, ng buhay mo. Kung wala, kung mabubuhay ka lang sa sarili mo, ito yung napakalungkot na buhay. Kasi nasa Ebanghelyo rin ito, sinabi ni Jesucristo, the more you preserve your life, the more you lose it. But the more you lose your life for my sake, the more you will find it. At ito yung sinasabi nitong talinghaga ng mustasa. Minsan kailangan nating bumagsak sa lupa para lumabas sa ating shell. At ito yung malalim din, ha. Minsan kailangan nating kailangan tayong padanasin ng Diyos na humalik sa lupa. Yung mga sitwasyon na mabibigat, na nagpapasubsub sa atin, nagpapalugmok, no? Para maunawaan lang natin na kailangan kong lumabas sa aking sarili. Na minsan kailangan, kasi yung lupa rin, ang katangian ng lupa, ito yung pagkabulok, yung karumihan. No? At nagiging mataba yung lupa kapag nalalaman ng lupa na marumi siya, may mga nabubulok sa kanya, nagiging mataba ito. Na minsan kailangan ipamukha sa atin ng Diyos o iharap sa atin ng Diyos, hindi yung lakas natin, hindi yung kalinisan natin, hindi yung mga tagumpay natin, kung hindi yung pagiging lupa natin. Kaya nga pag Ash Wednesday, di ba, isa sa mga sinasabing salita, from dust unto dust, no? Dahil ang totoong humility. Humility kasi galing to sa salitang humus, no? At yung humus, ito ay lupa. Totoong humility, kababaan ng loob, ay kapag umapak tayo muli sa lupa. Actually, yung humanity, galing din sa salitang humus, ha?
lupa rin. No? Nagiging totoong tao lang ulit tayo, nagkakaroon ng kababaang loob kapag nahawakan natin na lupa tayo. Ang ibig sabihin dito, no, minsan mahirap magbunga, mahirap lumabas sa sarili kung nakalutang tayo sa alapaap, nakalutang tayo sa hangin. O mas malinaw nating sabihin, wala tayo sa katotohanan. Minsan kailangan tayong ilagay ng Diyos sa katotohanan para makalabas tayo dito sa shell at makapagpunga. Ito nga, napakaganda. Nagsimula sa maliit o kailangan tayo ng Diyos na gawing maliit para totoong mamunga. Sabi nga niya, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos hanggat hindi kayo nagkakaroon ng puso katulad ng isang bata. Maging maliit. No? Walang ibang paraan minsan para maging maliit tayo kung hindi pa tapakin ulit tayo sa lupa ng Panginoon. Kailangan pa minsan maibaon tayo, pumasok tayo sa ilalim ng lupa para magsimula yung buhay. Yung akala nating buhay nung nakalutang pa tayo sa alapaap, wala sa katotohanan, maaring hindi iyon ang buhay. Maaring magsimula ang buhay nung tayo ay umapak na sa lupa, pumasok na sa lupa. No? Nakaranas ng mga kabiguan, pagdurusa, problema na parang wala nang lalabasan. At doon mismo naranasan natin yung kapangyarihan ng Diyos at pwedeng magsimula itong pag-usbong, no, ng kaharian ng Diyos, katulad ng butil ng mustasa. Actually, yung simbahan natin, ito rin ay katulad nito kasi si Jesucristo ang nagtatag ng simbahan. Pwede nating ihalin tulad sa isang butil ng mustasa sa Jesucristo nung siya ay umusbong, nagkasanga, no? Yung simbahan ay nagsimula, no? Nagsimula sa maliit, no? 12 apostoles, 72 alagad, may kaunting babae. Ito lang. Pero makikita natin sa buong mundo ngayon, lumalaganap yung simbahan, no? Nagsasanga-sanga. At yung mga tao, pumupunta sa sanga ng simbahan, sa ilalim ng lilim ng simbahan, katulad ng mga ibon, no? At nagpapahinga sila. Actually, sa kasulatan, itong mga ibon na naglalakbay, inihahalin tulad dito sa mga tao, yung naglalakbay sa mundo. Maraming mga bersikulo sa lumang tipan, no? At yung puno, ito rin yung mga kaharian kung saan nagpapahinga yung mga tao, no? Kaya nga itong talinghaga natin, no, ay napakaganda sapagkat maraming tao katulad ng mga ibon naglalakbay sa buhay, pagod na. Pagod na. Wala nang lakas magpatuloy. Naghahanap sila ng isang balikat na masasandalan, ng isang lilim na mapagpapahingahan. Saan ako makakakita? Maraming tao makikita mo pag naglakad ka lang sa kalsada, lito makikita mo yung mga mata puno ng galit, yung mga ibang tao nakatungo, naglalakad ng malungkot. Ibang tao ay nag-iisa. Maraming tao ang pagod na, naghahanap ng isang puno na mapagpapahingahan. At ito yung simbahan. At sino ba yung simbahan? Uulitin natin, no? Ang simbahan ay hindi yung bato, yung mga upuan sa ating parokya. Ang simbahan ay tayo. At maaari tayo ay tinatawag na maging sanga, no? Na magkaroon ng mga mayabong na dahon, na sanga at bunga, no? Para yung mga taong gutom, pagod, makapagpahinga sa ating mga balikat. Minsan makikipag-usap ka lang, no? Sa ating ng Bible Apostolate, minsan hindi kailangan ng grupo na marami sa parokya. Minsan, yung mga natanggap natin salita, sa parokya ninyo may kaibigan ka, may isang tao ron na naghahanap ng kapahingahan, sapat na magpahayag ng salita sa kanya. No, minsan, akala natin kasi yung kaharian ng Diyos dapat meeting, program, may schedule, merong mga, of course, maganda rin yun, pero gusto natin yung malakihan, maraming attendance. Pero minsan, baka yung isang taong katulad ng ibon sa himpapawid na napapagod, ayun yung naghahanap ng kaharian ng Diyos, sapat na yun para gawin natin. Kaya mga kapatid, itong talinghagang ito ay napakaganda, no? Tungkol kay Jesucristo, tungkol sa atin, at tungkol sa mga gagawin natin. No? Kaya nga itong ebanghelyo na ito ay nagtapos nung pinaliwanag ni Jesucristo ang mga talinghaga. Sabi niya, ipinangaral ni Jesus sa kanila ang mensahe sa pamamagitan ng maraming talinghaga tulad ng mga ito ayon sa abot ng kanilang pangunawa. Hindi siya nangaral sa kanila nang hindi gumagamit ng talinghaga, ngunit ipinapaliwanag niya ang mga ito sa kanyang mga alagad kapag sila na lamang. No? Katulad ng sinasabi natin, no? Bakit gumagamit sa Jesucristo ng mga talinghaga? No? Sabi rito para sa lain. No? Kasi hindi lahat ng nakikinig kay Jesucristo ay meron tamang intensyon ng pakikinig.
Minsan ang gusto nilang mapakinggan, yung gusto nilang mapakinggan. Pag ayaw nilang mapakinggan, inuusig na nila si Jesucristo. No? Kaya ngayon talinghaga, ito'y parang pansala, no? Sa intensyon ng nakikinig. Kaya nga minsan sa mga ibang ebanghelyo, ibang bahagi ng ebanghelyo, sinasabi ni Jesucristo, makinig ang may pandinig. Anong ibig sabihin nun? Sino yung may tamang intensyon sa pakikinig? Maaring dito sa ating Biblical Spirituality Weekly, no, sana lahat ay may tamang intensyon sa pakikinig. Kasi pwedeng pumunta ka dito sa Biblical Spirituality Weekly o sa ibang parokya, sa mga seminar, hindi tama ang intensyon mo sa pakikinig dahil may gusto ka lang i-comment na negatibo, gusto mo lang makita yung kahinaan, yung pagkakamali, hindi tama yung intensyon, wala ka talagang mauunawaan. Kaya nga minsan, yung talinghaga nananatiling talinghaga, walang kahulugan. Pero sinabi rito, pero dun sa mga alagad na nakakaunawa at sa mga taong may tamang intensyon, pinapaliwanag ni Jesucristo itong mga talinghaga. No? Ito yung binhi, yung talinghaga, binhi, minsan hindi nauunawaan ng walang tamang intensyon. Mga matitigas na lupa, no? Yung bato, yung dawagan, yung daanan. Hindi mabuting lupa. Pero yung mabuting lupa, malambot, tama yung intensyon, nangangailangan ng salita. At doon lang nakakaunawa. No? Sana sa tuwing may mga gawain ng simbahan, no? Huwag tayong maging katulad ng mga Pariseo, Iskriba, no? Mga religious leaders ng Jerusalem. Kapag pinapakinggan nila si Jesus, inililista nila yung mga paraan kung paano nila wawasakin si Jesus. Hindi tama yung intensyon. Wala silang matatanggap na salita. Pero yung tama yung intensyon, yung binhi na iniasik, gumagalaw yung Diyos sa kanyang kalooban, ito ay uusbong at magbubunga. Kaya mga kapatid, ito yung ating pagninilay ngayon. Sana tayo ay matulungan ng Panginoon, no? Na totoong maranasan ang paghahari ng Diyos. No? Maliit, dahan-dahan, nakatago. Pero isang araw sa araw ng Panginoon, no, ito ay magbubunga. Sige po, ngayon ay dadako na kayo, no, sa sharing. Kahit wala po dito, parang andito si Father, no? Sobrang, ano, talagang direkta po sa ating pong mga puso at isipan. Ngayon, ating pong iimbitahan po ang mga mag-share ng kanilang pong sariling reflection, and it's a joy to have with us Sis Maureen Orancia na all the way from Sydney, Australia. It's almost 11 in the evening there, di ba, Sister Maureen? So, Opo. ano po siya? Early bird po siya lagi, pero imagine, it's almost midnight there. So maraming salamat. So i-invite ko po kayo kay mag-share, and after you, we have already the second sharer kasi today it was a very blessed day. So we have the second sharer will be our brother John Joseph Florendo from Sacred Heart Parish po. Sister Maureen, take it away po. Okay. Thank you, Sister Lacey. Good evening sa iyo. Good evening, Father Ado. Good evening, brothers and sisters in Christ. Dun po sa gospel reading ngayon, yung sinabi ni Father Ado na may mga tao na ay umalis sa comfort zone or kailangan pa i-crack ni Lord yung shell para lumabas. Isa po ako doon. Ganun po ako. I am more of a follower than a leader. Gusto ko, susunod lang ako, hindi ako mag-uutos. Utusan na lang ako, parang ako mag-uutos. Pero yung mga activities namin sa parish, full support naman ako, pero plagi lang akong nasa likod. Pero dumating ang time na kinailangan akong gamitin ni Lord, kailangan niya akong palabasin sa shell ko. Nung COVID kasi, yung peak ng COVID, yung mga kapatid ko dyan sa Philippines, takot na takot sila dahil talagang meron na kaming namatay na isang kamag-anak sa COVID. So, takot na takot sila. Ako naman takot na takot para sa kanila. So, ang naisip ko na lang na paraan ay na way para mais ko yung kanilang fear ay yung sabi ko magrosaryo tayo, magrosaryo tayo ng Sunday night, Wednesday night. So, nung time na yun, ang dami namin, talagang yung mga pamangkin ko na hindi nagro-rosaryo, yung mga kapatid ko na hindi nagro-rosaryo. So, sama-sama kami na nagro-rosaryo every Sunday night and Wednesday night sa Healing Rosary ng Manila Cathedral. So,
doon sa pagdadasal namin ng rosaryo, hindi ko alam kung magpapatuloy sila ng pagdadasal na ano, pero patuloy ko pinag-pray kay Lord na i-touch sila na sana patuloy na magtiwala at magdasal sila sa Panginoon dahil para sa kaibubuti rin nila yon. So, inano ko lang, katulad nga ng binhi na hindi mo alam kung mag-uusbong, ganun din yung ano ko, hindi ko alam kung anong kahinatnan. Pero nung ano, nakita ko na palagi, yung mga pamangkin ko na hindi nagsisimba na, yung hindi nagko-confess. So, tapos yung rosary namin, continuous pa rin till now. Tapos, yung mga paraan ni Lord ay minsan hindi mo maano, kailangan ka lang maging bukas yung puso mo sa mga prodding niya. Kung kailangan kung may sinasabi siya, kailangan bukas lang palagi yung puso mo at handa kang sumunod kasi you have to sa age ko ngayon, I really put all my trust in God. Natuto na ako na kung ano man ang hinihiling ko ay hindi ko na ano yung kung anong kasagutan. Basta kung sasagutin niya, hindi, or maghintay ako, ay tanggap ko yun. Kaya sa panahon na to, ganun na yung ano ko, yung relationship ko kay Lord. At gusto kong ganun din maging relationship ng mga pamangkin ko sa mga kapatid ko, pamangkin ko sa Panginoon. Kaya patuloy kami nagdadasal, patuloy ko silang pinagdadasal, at patuloy pa rin akong pinalalago ko yung aking pananampalataya sa pamamagitan ng pag-attend ng mga LBS, nito mga Bible sharings na ganito, dahil malaking tulong lalo na sa mga pananaw ko sa buhay. Yun lang Sister Lacy. Thank you for this privilege. Thank you. Oh, no. Thank you very much po, Sister Maureen. I know it's a sacrifice also to stay awake until this time, but maraming salamat din sa anghel na tumawag sa inyo, ang ating po Sister Neri Banyes, kasi siya po yung kaklase nyo. So, maraming salamat po, Sister Neri at Sister Maureen. So, ngayon po, invite ko po si Brother John Joseph. All the way, I don't know, maybe he's in Europe. So, kasi ang ganda ng background niya. So, Brother John Joseph po, kayo na po. Magandang gabi sa inyong lahat. Naririnig po ba ako ng maayos? Yes po. Opo. Ayun. Bago ko po ibigay ang aking pagbabahagi, magpapakilala lang po ako ng kaunti. Ako po si Brother John Joseph Florendo from the Sacred Heart of Jesus Parish, Mandaluyong. But pwede nyo rin akong tawagin JJ para mas maikli. So, kasalanan ni Brother Joji kung bakit nandito ako ngayon. It's okay. So ito po. Sa ebanghelyo na binasa kanina at sa pagbabahagi ni Father Ado, naalala ko yung isang tagpo nung kabataan ko. Nung minsan sa aming eskwelahan, tinuruan kaming magtanim. Yung maliit na butil ng kamatis ay pinauwi sa amin. Yung buto ng kamatis ay pinauwi sa amin para itanim. Nagtry akong magtanim, pero namatay din. Tapos nagtanong ako sa aking lola. Sabi ko, bakit namatay yung aking tanim? Sabi niya, siguro kaya namatay itong tanim mo kasi mababaw lang ang ugat. Ano yung gustong iparating sa akin nung tagpong iyon at nung ebanghelyo at nung pagbabahagi ni Father Ado? Sa buhay ko bilang mananampalataya at bilang lingkod ng Panginoon, minsan napaisip ako na bakit hindi ako lumalago. May panahon na napapatanong ako, Panginoon, bakit hindi ako lumalago? Minsan naghahanap ako, Panginoon, nasaan na yung aking paglago? Nasaan na yung aking pagyabong? Pero isa lang yung naririnig kong sagot. Isa lang yung nakukuha kong sagot mula sa Panginoon. Palalimin mo pa. At totoo nga, dahil sa isang buto, sa isang pananim, na habang lumalalim ang kanyang mga ugat, lalo niyang nakikita yung karumihan.
lalo niyang natatagpuan ng kadiliman, lalo siyang nauuhaw, lalo siyang naghahanap ng liwanag. Yung mga bagay na yon ay yung mga bagay na minsan sa aking buhay ay hindi ko rin matanggap. Ang aking karumihan, ang aking pagkauhaw, ang aking kawalan ng interes o kawalan ng kagustuhan sa paghahanap ng liwanag. Minsan napapaisip ako o minsan nadadala ko na kaya ko to. May mga tagpo sa aking buhay na hindi ko pinagpapasa Diyos ang mga gawain ko kasi ang taas ng bilib ko sa sarili ko na kaya ko to. Pero tatapikin ako ng Panginoon. Hindi mo kaya to nang wala ako. Palalimin mo pa. Naalala ko noong nagsha-sharing kami ng mga kaibigan ko, ng mga klase ko. Parang nagtataka ako sa bawat pagsasalita ko, parang wala silang interes. Hanggang sa nawalan ako ng gana. Tapos, after the sharing, tinanong ko yung klase ko, sabi ko, may nuggets ka ba sa mga pinagsasabi ko? Tapos sabi niya, actually, Jay, pasensya na, pero wala. Wala kasing lalim. Parang yung sinasabi mo nandoon lang sa ibabaw. Hindi namin makita yung ikaw. Ang bato mo, puro kayo. Nasaan ang ikaw? Ngayon sa paglalakbay ko bilang Bible apostle sa aming parokya, bit-bit ko ito. Sabi nga ni Father Ado, lumabas ka mula sa sisidlan ng iyong buto. Palalimin mo ang iyong ugat, manatiling uhaw, maging pasensyoso sa iyong paglago. Darating din ang panahon na yung mga bagay na inaasam mo, yung mga bagay na pinagdadasal mo, darating at darating dahil katulong mo ang Diyos sa iyong paglago. Lang po at maraming salamat. Magandang gabi sa inyong lahat. Maraming salamat, Brother John Joseph. JJ pala, Brother JJ. So ngayon po, bilang pong sa summary ng ating pong session po ngayong gabi, bago po yung ating mga announcements at closing prayer, yung ating prayer of the faithful, tayo po ay makikinig po sa maiksing summary po na ihahandog po sa atin ng ating kapatid. Walang iba, si Brother Roland Andrew Cruz po. Magandang gabi po, Sister Laces, Father Ado, at lahat ng mga brothers and sisters natin. Maikling paglalagom, susubukan ko pong paikliin ng gusto. Hitik na hitik po sa bunga ang ating pag-uusap, no? Ang ating pag-share ngayong gabing ito. Napakaganda po. Una po, no, ang Panginoong Jesucristo ay gumamit ng talinghaga, no? Upang, dahil sabi nga ni Father Ado, ay hindi lahat ng nakikinig sa kanya ay may mga tamang intensyon, no? Kaya nga ang sabi niya, ang makinig, ang may tenga ay makinig, no? Kaya talinghaga, sa pamamagitan ng mga talinghaga, mas naipapaliwanag, no, ang mensahe gamit ang mga pangkaraniwang bagay, no, sa ating paligid. Ngayon kadalasan, no, ang laman ng ating gospel ay tungkol sa kaharian ng Diyos. Na ang konsepto kadalasan ng tao pagdating sa kaharian ng Diyos, ito ay malaki, maringal, no? At malaki ang nasasakupan. Subalit ipinapakita sa atin ng ebanghelyo ngayong gabing ito at ng itong darating na linggo na ang kaharian ng Diyos ay hindi nasusukat sa laki o liit, no? Kadalasan nga ang sa gospel natin nakalagay, ito ay laging nagsisimula sa maliliit na bagay, no? Kung saan, no, yung maliliit na bagay na ito
ay diyan magsisimula ang pagyabong ng mas malaking kaharian ng Diyos. No? At dito rin po ay sinabi sa atin ni Father Ado na katulad natin bilang mga naglilingkod sa simbahan, no? Lalo na dito sa ating um, Bible Apostolate na patuloy lamang tayo sa paghahasik ng binhi, no? At hindi hindi natin titingnan ang dami o kaunti, no, ng ating ginagawa, at di rin natin titingnan ang dami o kaunti ng pumupunta, o minsan akala natin wala itong nagiging bunga, subalit ang dapat daw nating tatandaan na ang Diyos, no, ang kumikilos sa lahat ng ginagawa natin, no. Di man natin makita ang bunga nito sa ngayon, maaring hindi sa buhay natin na ito makita ang bunga, no. Subalit yun ay makikita na maaring um, makita pagdating ng panahon na itinaon ng Diyos, no, binibigay ng Diyos na panahon para sa atin. At gusto ko lamang po bilang panapos, no, napakarami po pero ipanapos ko na po dito, yun lang sinabi ni Father Ado na many of us are not called to do great things, no, according to Mother Teresa. Karamihan sa atin na hindi tinatawag, no, sa naggumawa ng mga dakilang bagay. Karamihan sa atin ay tinatawag ng gumawa lamang ng mga pangkaraniwang bagay. Subalit ang mga pangkaraniwang bagay na ito, kung gagawin ng may pag-ibig at pagmamahal, ay nagiging dakila. Ano po? At kaunti lang po doon kay Sister Maureen kanina, na I was really touched with the sharing of Sister Maureen, how she was called out of her comfort zone and how she was sees this as an opportunity, no? At ibinigay sa kanya ng Diyos na pagkakataon na maging masasabi nating anchor ng kanyang pamilya, no? At the time na they are in darkness o nasa lupa, sa kadiliman, ano? Dahil sa takot. At gayon din po si Brother JJ, no? Na napaganda rin po, no, ng kanyang pag-share. Yung salita na palalimin mo pa, no? Ibig sabihin, palalalimin niya ito na nananatili pa rin sa grasya at awa ng Diyos. Sa lahat ng ating ginagawa, ang grasya at awa ng Diyos pa din ang siyang kumikilos para ito ay magbunga at magtagumpay, no, sa mata ng Panginoon Diyos at sa mata natin pananampalataya. Maraming salamat. Maraming salamat po, Brother Roland. Andrew Cruz from Our Lady of Fatima Parish, Bacoot. So ngayon po itaas po natin sa Panginoon ang ating mga panalangin, ang ating pong, ang lahat ng gusto po may bahagi ng kanilang pananalangin. Invite po namin na ibukas po yung mic po ninyo. Ang ating pagtugot sa bawat panalangin ay, Panginoon, dingin mo ang aming panalangin. Panginoon, ang iyong kaharian ay mapa sa amin hanggang ang iyong pag-ibig ay mamulaklak sa kabuuan ng kalupaan. Tulungan mo din po na kami ay magkaroon ng lakas na maghintay hanggang ang iyong kaharian ay mapa sa amin. Antabayanan ang pagdating ng umaga mula sa gabi ng paghihintay ng iyong kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dingin mo ang aming panalangin. Panginoong Jesus, sa kabila man ng aming takot na lumabas sa aming mga shell, sa aming mga sarili, upang ialay ang aming buhay para sa iba, kami, Panginoon, ay bigyan mo ng kalakasan, kami ay iyong gabayan, Panginoon, at ituro mo sa amin kung paano namin dapat gamitin ang aming buhay para sa paglilingkod sa iyo at sa aming kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dingin mo ang aming panalangin. Panginoon, itinataas din po namin
ang religious congregation ni Father Ado na ngayon po ay nagre-retreat upang sila rin po ay makasalok ng mga salita mo na kanila ring maibabahagi sa amin. At itinataas din po namin ang religious congregation ni Sister Laces dahil sila po ay malaking katulungan sa aming paglaki sa aming spirituality. Ito po ay aming pinapanalangin sa iyo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ngayon po tayo po ay isasama lahat ng mga ating intensyon at lahat ng mga itinatago sa ating mga puso sa pamagitan ng panalangin na itinuro sa ating ng ating Panginoon. Sama-sama po tayo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Ngayon po mga kapatid, dadako po tayo sa ating po mga announcements na ibabahagi po sa atin ng ating po secretary, si ate, si Tere Maitem. Ayan po. Salamat po, sister. Maraming salamat po, sister. Magandang gabi po muli sa ating lahat. So ngayon po, papaalala po natin ang ating monthly formation and meeting. Ngayon pong darating na June 22, Sabado, magsisimula po ng 9 a.m. to 12 noon sa auditorium po ng Day Force sa San Carlos Seminary. Ayun. And paalala lang po muli para po sa mga nais pong dumalo, reminder po sana na makapag-confirm po sana tayo sa ating attendance para po ma-prepare po natin kung ilan po yung ihanda po natin pagkain para sa mga a-attend po. Ayun po. And reminder po muli para po sa ating Biblical Annual Retreat sa July 19 to 21. Ayun po, saan po ito gaganapin? Sa St. Michael's Retreat House sa Antipolo City. So reminder po na para po sa ating mga Bible coordinators hanggang June 22 po yung ating confirmation and pwede na po tayo magbayad po dahil magkikita-kita naman po tayo ngayong June 22, isabay na po natin yung ating pagbayad at pag-secure po ng ating mga slot. Ayun po. And ito naman po paalala naman po sa ating mga Bible coordinators na dahil kung mapapansin niyo po, napakarami po ng ating na makukuha dito po sa ating weekly biblical spirituality. So, paki-invite po ang ating mga members. Pwede po natin isend sa kanila yung mga link para makasama rin po natin sila dito every Tuesday po ng gabi. Ayun po, maraming salamat po sa ating faithfulness po sa pag-attend po weekly. Ngayon lang po, sister. Maraming salamat po, Tere, and maraming salamat din po sa inyong pong lahat. Sabi po ni Father Ado, sa lahat po ng inyong po mga effort, hindi po mawawala po sa paningin ng Diyos. Lahat po ng mga nag-attend kung saan man po kayo, lahat po ng mga nanonood din po sa FB Live, meron po from Las Piñas, meron po from Jen Santos, at sa lahat po na nasa abroad pa, si Sister Irene, si Sister Maureen, alam ko po na kahit po malayo po sa geography, malapit po tayo sa ating puso, sa ating layunin na magpalaganap po ang salita ng Diyos. At wala po tayong blessing today kasi, well, may blessing naman, pero blessing from the priest dahil wala po si Father Ato. Let us all together pray one Hail Mary. So let us ask our Mother to bless us in this night rest. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sama sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-unang ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Hanggang sa muli po mga kapatid. God bless you even from Israel. We have
Oh, ang ganda, no? Ang dami po mga kasama po